kayong lahat! Nandito kami ngayon upang ibahagi sa inyo ang 25 terminolohiya tungkol sa aming kurso. Dahil, ang sayang matuto! Tethering, ito ay temporaryong pagtataling ng mga hayop sa isang lugar na maraming damo. Ang tethering ay isang paraan ng pagpapakain ng hayop sa pamamagitan ng pagtali nito sa isang lugar na may sapat na damo o pastulan. Ginagawa ito upang kontrolin ang paggalaw ng hayop at siguraduhin na ito ay mapakain ng maayos. Ang tethering ay karaniwang ginagamit sa mga lugar kung saan limitado ang espasyo o upang maiwasan ang overgrazing. Mahalaga rin ito upang masigurado na ang hayop ay hindi makakapinsala sa mga pananim o iba pang ari-arian. Sa kabila ng mga benepisyo nito, dapat ding isalang-alang ang kaligtasan at kaginhawa ng hayop habang nakatali. Browser, mga hayop na pinipili ang kanilang kinakain tulad lamang ng dahon, sanga at iba pang bahagi ng halaman. Browser, ang browser ay mga hayop na kumakain ng mga dahon, sanga at iba pang bahagi ng halaman mula sa puno o palumpong. Hindi sila kumakain ng damo kaya iba ang kanilang diet kumpara sa mga grazing animals tulad ng baka o tupa. Ang mga hayop tulad ng giraffe, usa at kambing ay halimbawa ng browser. Ang kanilang paraan ng pagkain ay nakakatulong sa pag-maintain ng balance sa ecosystem dahil kinukontrol nila ang paglago ng mga halaman. Sa livestock farming, mahalaga na malaman kung ang hayop ay browser o grazer upang mabigyan ng tamang uri ng pastula o pagkain. Rumen. Ang rumen ay isang bahagi ng tiyan ng mga ruminant na hayop kung saan nangyayari ang unang pagtunaw ng pagkain. Rumen. Ang rumen ay ang pinakamakalaking bahagi ng tiyan ng mga ruminant na hayop tulad ng baka, tupa at kambing. Dito nangyayari ang unang yugto ng pagtunaw ng pagkain sa tulong ng mga mikrobyo na nakatira sa rumen. Ang prosesong ito ay tinatawag na fermentation, kung saan ang mga mikrobyo ay nagbuburo ng pagkain upang mas madaling matunaw. Ang rumen ay may kakayahang mag-imbak ng malaking dami ng pagkain na nagbibigay daan sa hayop na mapapakain ng mabilis at magpatunaw ng dahan-dahan. Ang tamang pangangalaga sa rumen ay mahalaga upang masigurado ang malusog na digestive system ng hayop. Reticulum. Ang reticulum ay isang maliit na bahagi ng tiyan ng ruminant na tumutulong sa pag-filter ng mga solidong bagay na kinakain ng hayop. Ang reticulum ay isang maliit na bahagi ng tiyan ng ruminant na matatagpuan malamit sa rumen. Kilala rin ito bilang honeycomb dahil sa hitsura nitong parang bahay pukyutan. Ang reticulum ay tumutulong sa pag-filter ng mga solidong bagay na kinain ng hayop, tulad ng mga bato o metal, upang maiwasan ang pagkasira ng digestive system. Ito rin ang bahagi kung saan nagsisimula ang pagbuo ng cud na ibinabalik ng hayop sa bibig para nguyuin ng mabuti. Ang maayos na paggana ng reticulum ay mahalaga upang maiwasan ang mga problema sa pagtunaw. Omasom. Ang omasom ay bahagi ng tiyan ng ruminant na nag-absorb ng tubig at nutrients mula sa kinakain. Ang omasom ay isang ikatatlong bahagi ng tiyan ng ruminant. Ito ay may makapal na tissue na tumutulong sa pagdurog ng pagkain at pag-absorb ng tubig at nutrients. Ang omasom ay mahalaga upang masigurado na mas maraming nutrients ang ma-absorb ng hayop bago ito pumasok sa huling bahagi ng tiyan. Ang prosesong ito ay tumutulong sa pag-maximize ng nutrisyon na makukuha ng hayop mula sa kinakain nito. Sa pamamagitan ng umasom, mas nagiging epektibo ang paggamit ng hayop sa mga nutrients na makukuha mula sa pagkain. Ang susunod naman ay ang apomasom.
o tinatawag nating tunay na tiyan ng ruminant, na kung saan nangyayari ang paghuling tunaw ng pagkain. Dito nangyayari ang panghuling pagtunaw ng pagkain sa tulong ng digestive enzyme at acid. Ang abomasum ay isang responsable sa pag-breakdown ng protina at iba pang nutrients upang mas madaling ma-absorb ng katawan ng hayop. Ito ang bahagi ng tiyan kung saan nagaganap ang tunay na digestion na nagre-resulta sa pagkuha ng enerhiya at nutrisyon mula sa pagkain. Ang maayos na paggana ng abomasum ay mahalaga upang masiguro ang malusog at protektibong hayop. Sunod ay ang herd. Ito ay isang grupo ng mga hayop na magkakasamang naninirahan o pinapastol. Ang pagiging grupo ay tumutulong sa kanila upang maging ligtas mula sa mga mandaragit at mas madaling makahanap ng pagkain. Sa livestock farming, ang pagpapastol ng mga hayop bilang isang herd ay nagbibigay daan sa mas epektibong pangangalaga at pamamahala. Ang pagmamanage ng herd ay nangangailangan ng tamang kaalaman sa behavior at pangangailangan ng mga hayop. Ang sunod naman ay ang kakaril, ang isang batang tanda na wala pang 1 taong gulang. Sila ay nagsimula ng magpakita ng katangian ng pagiging tandang tulad ng pagtilaok at pagiging teritorial. Ang kakaril ay hindi pa ganap na handa para magparami, ngunit sila ay nasa yugto ng paghahanda upang maging ganap na tandang. Sa poultry farming, mahalaga na mabigyan ng tamang pangangalaga ang kakaril upang masiguro ang kanilang malusog na paglaki. Ang susunod naman ay ang cock, ang isang matandang tanda na handa na magparami. Sila ay may mas makapal at makulay na plumage kumpara sa kakaril. Ang cock ay responsable sa pagtawag ng mga inahin at pagprotekta sa grupo. Sa poultry farming, ang cock ay mahalaga sa pagpaparami at pagpapanatili ng populasyon ng manok. Ang tamang pagpili at pangangalaga sa cock ay mahalaga upang masiguro ang magandang kalidad na mga susunod na henerasyon. At ang hen naman, ito ay isang matanda na inahing manok na naglalayag ng itlog. Sila ay ang pangunahing nagbibigay ng itlog sa mga poultry farms. Ang hen ay may mas mapayat at mas maikling plumage kumpara sa tandang. Sa pag-aalaga ng hen, mahalaga na mabigyan sila ng tamang nutrisyon at pangangalaga upang masiguro ang patuloy na produksyon ng itlog. Ang susunod naman ay ang pullet. Ang pullet ay isang batang inahing manok na hindi pa nagsisimulang maglayag ng itlog. Ang pullet ay karaniwang nasa edad na 4 hanggang 6 na buwan. Ito ay nasa yugto ng paghahanda upang maging produktibong hen. Sa poultry farming, mahalaga na mabigyan ng tamang pangangalaga ang pullet upang masiguro ang kanilang malusog na paglaki at maagang pagiging produktibo. Plumage. Ang plumage ay ang balahibo o mga balahibo ng ibon o manok. Ang plumage ay tumutulong sa pagprotekta, pagpainit, at pagpapaganda ng hayop. Ito ay maaaring mag-iba depende sa edad, kasarian, at breed ng hayop. Sa poultry farming, ang kalidad ng plumage ay maaaring maging indikasyon ng kalusugan at produktibidad ng manok. Breed. Ang breed ay isang partikular na lahi o uri ng hayop na may magkakatulad na katangian. Ang breed ay ang resulta ng selective breeding upang mapanatili o mapabuti ang mga ninanais na katangian tulad ng produksyon ng gatas, karne o itlog. Ang pagpili ng tamang breed ay mahalaga sa pag-maximize ng produktibidad at kalidad ng mga hayop. Slaughter. Ang slaughter ay ang proseso ng pagpatay sa hayop para maging karne.
Ang slaughter ay dapat gawin ng maayos upang mabawasan ang paghihirap ng hayop. Kasama rito ang stunning at sticking upang masiguro ang mabilis at maayos na proseso. Ang tamang proseso ng slaughter ay mahalaga upang masiguro ang kalidad ng karne at ang welfare ng hayop. Sticking. Ang sticking ay ang proseso ng pagputol ng mga pangunahing daluyan ng dugo sa leeg o dibdib upang magdulot ng mabilis na pagdurugo at kamatayan pagkatapos matigilan ang hayop. Ito ay ginagawa pagkatapos ng stunning upang magdulot ng mabilis na pagdurugo at kamatayan. Mahalaga ito upang mabawasan ang stress at paghihirap ng hayop. Ang tamang sticking ay mahalaga upang masiguro ang mabilis at maayos na proseso ng slaughter. Ang susunod naman ay stunning. Ang stunning ay pagpapahimlay o pagpapawala ng malay ng hayop bago patayin upang mabawasan ang paghihirap. Ginagawa ang stunning upang mabawasan ang hirap at sakit ng hayop sa panahon ng slaughter. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng electrical, mechanical o chemical methods. Ang stunning ay mahalaga upang masiguro ang humane treatment ng hayop. Mortality. Ang mortality ay ang bilang o porsyento ng mga hayop na namatay sa isang grupo. Ang mortality ay maaaring dulot ng sakit, aksidente o hindi maayos na pangangalaga. Ang pagbabawas ng mortality rate ay isa sa mga layunin ng magandang animal husbandry. Sa pamamagitan ng tamang pangangalaga at pagmamanage, maaaring mabawasan ang mortality rate at masiguro ang malusog at produktibong grupo ng mga hayop. Culling. Ang culling ay ang pag-alis o pagpatay sa mga hayop na hindi malusog o hindi produktibo. Ginagawa ang culling upang mapanatili ang kalidad at produktibidad ng grupo. Mahalaga ito sa pagpapanatili ng magandang breed at kalusugan ng hayop. Sa pamamagitan ng culling, masisiguro na ang mga hayop na naiwan sa grupo ay ang may magagandang katangian at potensyal para sa pagpaparami. Seleksyon. Ang seleksyon ay ang proseso ng pagpili ng mga hayop na may magandang katangian para sa pagpaparami. Ang layunin ng seleksyon ay mapabuti ang susunod na henerasyon ng mga hayop. Kasama nito ang pagpili batay sa kalusugan, produksyon at iba pang ninanais na katangian. Ang tamang seleksyon ay mahalaga upang masiguro ang patuloy na pag-unlad at pagpapabuti ng breed. At dual purpose. Ang dual purpose ay tumutukoy sa mga hayop na maaaring gamitin pareho para sa karne at pang-produkto tulad ng itlog o gatas. Isang halimbawa ng dual-purpose na hayop ay ang manok na maaaring maglayag ng itlog at magbigay ng karne. Ito ay praktikal para sa mga nagsasaka na nagnanais ng maraming benepisyo mula sa hayop. Ang pagpili ng dual-purpose na hayop ay maaaring makatulong sa pag-maximize ng kita at produktibidad ng farming. Ang susunod naman ay ang parturition. Ang parturition ay ang proseso ng panganganak o pagluwal ng hayop. Ito ay mahalagang yugto sa buhay ng hayop at nangangailangan ng maayos na pangangalaga. Ang maayos na parturition ay nagdudulot ng malusog na anak at inahin. Sa livestock farming, mahalagang na mabigyan ng tamang pangangalaga ang hayop sa panahon ng parturition upang maiwasan ang komplikasyon. Farrowing. Ang farrowing ay ang proseso ng panganganak ng baboy. Dapat itong gawin sa malinis at komportabling lugar upang masiguro ang kaligtasan ng inahin at mga biik. Mahalaga ang tamang pangangalaga sa panahon ng farrowing upang maiwasan ang komplikasyon. Sa pamamagitan ng tamang pangangalaga, masisiguro ang malusog na paglaki ng mga biik. Susunod naman ang weaning. Ang weaning ay isang paghihiwalay ng mga anak ng hayop sa ina upang hindi na ito magpasuso. Karaniwan itong ginagawa kapag ang mga anak ay sapat na ang edad upang kumain ng solidong pagkain. Mahalaga itong upang masiguro ang tamang paglaki at pag-unlad ng mga anak. Sa pamamagitan ng weaning, masisiguro na ang mga anak ay magiging malusog at handa para sa susunod na yugto ng kanilang buhay.
Winling. Ang winling ay isang batang hayop na kakahiwalay pa lang sa pagpapasuso. Sila ay nasa yugto ng paglipat mula sa gatas patungo sa solidong pagkain. Dapat bigyan ng sapat na nutrisyon at pangangalaga ang winling upang maging malusog. Sa pamamagitan ng tamang pangangalaga, masisiguro na ang winling ay magiging produktibo at malusog na hayop sa hinaharap. At ang panghuli naman ay ang colostrum. Ang colostrum ay unang gatas ng inahing hayop na mayaman sa nutrients at antibodies para sa mga bagong silang na anak. Ito ay mayaman sa nutrisyon at antibodies na mahalaga para sa kalusugan ng bagong silang na anak. Ang colostrum ay tumutulong upang palakasin ang immune system ng mga anak. Sa pamamagitan ng tamang pagpapainom ng colostrum, masisiguro na ang mga bagong silang na hayop ay magiging malusog at handa para sa susunod na yugto ng kanilang buhay. Hanggang sa muli, Kansai